UAAP, maaari daw iban sina Kaimani Ladi at Mike Phillips kung mas pipiliin nilang maglaro sa SEA Games kesa sa playoffs o finals ng UAAP. Bakit naman? At ano ang dahilan, alamin? Samantala, wala nang nagawa ang dating PBA player na si JR Quinahan matapos ma-wash out lahat ng pinaghirapan nito sa Mandaue City, Cebu dahil sa Bagyong Tino. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Kumakalat ngayon sa mga sports website ang plano daw na pagbaban sa mga players na sasama sa SEA Games ngayong December. Apparently, dalawa mula sa lineup ni Coach Norman Black ang nahagip ng issue na yan. At yan ay sina Kaimani Ladi at Mike Phillips. Pero sa inilabas na article ng The Manila Times, isa lang daw itong misunderstanding. Ayon daw kasi sa UAAP, sinabi nilang magpapahiram daw sila ng players yan ay kung ang mga players na kukunin ay mula sa mga team na na-eliminate sa playoffs o Final Four. Magiging problema lang ng SBP at ni Coach Norman Black kung ang team ni Ladi na Ateneo at team ni Mike Phillips na Lasal ay makapasok sa Final Four. Dito lang magiging komplikado ang sitwasyon. Ang tanong, bakit napakahigpit ng UAAP? Kung titingnan kasi, magkakasabay ang playoffs o finals ng UAAP sa schedule ng SEA Games kaya medyo naghigpit sila. Dagdag pa na 2 stars nila ang mawawala kung sakaling maglaro sila sa SEA Games. E paano nga naman kung Lasal at Ateneo ang maglalaban sa finals, di ba? Baba ang views at mawawala panigurado ang excitement sa liga dahil wala nga naman ang mga stars ng kada school. Kaya para sa akin, yan ang nakikita kong dahilan kaya mas gusto ng UAAP na ibigay ang mga players na hindi makakapasok sa Final Four. Simply as that. Pangit din naman kasing ipagdasal na hindi makapasok ang team ni Ladi at Phillips para lang sa SEA Games. Kaya abangan na lang natin ang magiging desisyon ng SBP habang ongoing pa ang season ng UAAP. Samantala, kalunos-lunos ang nangyari sa former PBA at dating rain or shine player na si JR Quinahan matapos ma-wash out lahat ng naipundar nito dahil sa Bagyong Tino na nanalasa sa Cebu. Makikita sa video na wala nang nagawa si JR Quinahan kundi tanggalin ang mga naipong putik at lupa sa kanyang naipundar na sasakyan. Hindi na rin napigilan ni Quinahan na maiyak sa napakasamang pangyayaring ito sa kanilang lugar. Sa isa pang larawan na kumalat ay kitang-kita naman kung gaano napinsala ang kanilang tahanan sa Mandaue City. At sa isa pang video ay makikita naman na nagtatanggal na sila ng mga naipong lupa at putik dahil sa perwisyong dala ng bagyo.